na wala talaga silang bilang hanggang ngayon. Alright? Then ngayon, binurayan, then mayroong patotsyada ang mga balita kongresista na magbe-base na sa impeachment sa 22 o kung sino lang yung present sa Senado later when it comes to botohan. Well, alam nyo na yan mga kababayan na binabaliktad talaga ng batas. So ngayon, si Joel Villanueva, ang question natin, siya ba ay tinakot, tinutukan, o natakot, or a-attend lang sa special session? Kasi tandaan nyo, yung mga binasa nating dalawang special session, no, 1, 2, 3, 1948, 1950, di ba? Yung kay Quirino and then kay PRRD. Pareho ang intention nun, okay? Na para i-address ang immediate na pangailangan ng isang bansa, pangkalusugan, ekonomiya, security, di ba? It's the same thing with PRRD. But this time, sa special session na sinasabi ng Bangag Administration, although every day, nalulugmok sa kahirapan ang mamamayang Pilipino, not because may pandemic, not because may post-war, kundi nalulugmok sa pang-araw-araw nilang pagnanakaw. Ang nangyayari, ano ba yung update? So si Filipina Emirati family from UAE, thank you for being there. Si Conrad, si Mama Marivic Trinidad, si Inday Raquetera, si Mai, si Ashana Dica, Toby Marzel, Joey, Gregorio Bonjour, at si Ana, at si J3s. Marami pang iba. Okay, so malungkot ba na balita o kailangan nating harapin? So today, mga kababayan, straightforward na tayo. Let's go straight to the point. Si Senator Villanueva. Tinakot ba siya o natakot siya? Alam niyo naman in the past na last week, talagang meron ng mga huro-huro, may mga bali-balita na babaliktad siya, pwede siyang mabaliktad dahil, kakasuhan siya ng bangag dahil nga sa allegedly yung pagkasangkot din niya sa korupsyon, okay, or flood control, at kung ano pang iba, katulad ng pagpapakulong kay Jinggoy at ang pagbabaliktad ni Chis Escudero, di ba? Nakita ninyo? Although, during ng pagbaliktad ni Escudero, wala talaga naman silang tamang bilang. 12 lang sila, no, nagkaroon sila ng peking quorum nila, na wala naman talaga silang quorum para agawin yung Senate presidency sa majority o kay Senator Alan Cayetano, still the constitutionally elected Senate President. So ngayong araw na ito, like 5-6 hours ago, nag-release ng statement si Joel Villanueva na sinasabi niya, we will be there sa special session ng na ipapatawag, sakaling magpapatawag ang Bangag Administration. So binalikan natin ang mga nakaraan sa history ng Pilipinas. Kung nagkaroon ba, alam natin ng panahon ng pandemic meron, di ba? Kung nagkaroon ba ng mga special sessions in the past. So ayon sa ating pagsasaliksik, okay, Proclamation number 71 in 1948, nagkaroon mga kababayan ng noong 1948, nagkaroon na rin ng special session right after na mategi yung dating Pangulong Manuel Rojas, okay, at kung dahilan, kumbaga na nag-take over si Elpidio Quirino, alright? Ayon dito sa binabasa natin na facts, okay, nagpatawag din ng special session sa Congress para, dahil namatay yung presidente, okay? Dahil nagpatawag siya ng special session, it's the same thing para daw aksyonan o matugunan yung mga problema sa ekonomiya, social security, pananalapi, chuchu. It's the same story naman eh. Ang laban ng isang gobyerno para sa ekonomiya, kabuhayan, ayun, ang tawag ito, security ng Pilipinas, ng isang bansa. So,
like may common denominator dito. So ang sinasabi dito noong 1948, kaya nagpatawag para hindi maantala, again, yung mga dapat na paglaanan ng budget, right? Dahil nga post-war yun 1948, pagkatapos pa lang ng war. Pero during that time, mga kababayan, ay wala namang pag-aagawan ng Senate presidency. Okay? So number two na special session, Proclamation number 163 noong 1950 ay nagpatawag ulit si Elpidio Quirino ng special session dahil naman daw sa may mga threat sa rebellion. Alright? Sinasabi dito nagkaroon ng pananakot or banta na magkaroon nga ng hukbalahak, right? Na baka magkaroon na naman ng kaguluhan, kaya baka maapektuhan na naman ang ekonomiya ng bansa noong panahon na yon, kaya nagpatawag ng special session at para ipaasa, aksyonan yung mga isyong panglipunan, isyu pangkabuhayan, the common thing. Kaya nagkaroon ng 2 special sessions pala, o 'di ba? History nung panahong yaon. All right? Anyway, mga kababayan, so nung panahon ni Pangulong Duterte, for sure aware naman kayo, kaya nagkaroon ng Bayanihan Act, remember that? That was 2020. Okay? According dito sa record Proclamation number 933, right? Noong March 21, nagkaroon tayo ng COVID-19 pandemic, ganyan. Kaya kailangan aksyonan ang mga nakabinbin na mga panukala o na mga batas. Mga kababayan, during that time, lockdown, ang hirap ng buhay, sobrang parang tumigil ang mundo ng buong mundo, right? Tumigil. So, based on that Bayanihan Act, nagkaroon ng pagtawag ng ating Pangulong Duterte ng special session kung saan para i-align yung mga budget for, emergency supplies, health, yung mga ganon. Pangkabuhayan, chuchu pa rin ang issue dito. So during that time, nung pandemic, mga kababayan, okay, pinag-usapan nila, even though recess nung time na yon, pinag-usapan nila kung paano nila maipasa. Okay? Ito ngang Republic Act 11463 o Bayanihan to Heal Us One Act para ma-realign yung mga budget chuchu. Alright? Then now, moving forward tayo. Okay, wala nang factual. So, di ba, in the past, nagkaguluhan nitong pag-aagaw nga ng Senate presidency dahil hindi pumapayag si Senator Alan Cayetano na bababuyin nila ang konstitusyon na nakasulat, hindi mo pwedeng palitan ang Senate President kung walang majority votes. Okay? Malinaw na lahat sa atin yan. For 2 weeks, tinatalakay natin halos lahat na educate na tayo, naintindihan natin. At naintindihan din natin ang quorum na hindi pwedeng magsimula, okay, ang sesyon sa plenaryo kapag walang sapat na bilang ng members ng mga Senado, which is 24 members that they're still active, hindi expelled, hindi namatay, at hindi na convict kung ano pa man, right? So, kaya pinapaliwanag ng maraming mga abogado, katulad nila Senator Alan Cayetano, Senator Marcoleta, na, hey, mga putang ina ninyo, mga jutang ina ninyo, nakalagay sa Constitution, 24, kaysa nakakulong, kaysa, hinahabol dahil kikidnapin, so 24. So, iginiit nila yung quorum sa 11 plus 1, di ba? 11 yung mga originally yung ulaga na dagdagan ni Bokbok, ni Kilay, then nagkaroon sila ng faking quorum, which is hindi pa rin talaga kasi binase nila sa 22, total of 22 senators lang daw kasi ang dapat i-honor o i-acknowledge kasi nga si Jinggoy nakakulong, si Senator Bato wala. Right? Pinasinungalingan na yan ng mga magagaling sa batas at sinite na, like paulit-ulit sinasite yung articles na yan, yung section na yan ng Constitution. And also, aside from that, even si Gatchalian, sinasabi niya sa kanyang post, mga kababayan, yung acting nila, okay, yung kanilang acting
illegal, o ba? Yung kanilang acting na Senate President na si Gatchalian, ina-acknowledge niya. Mga kababayan, ina-acknowledge niya yung dapat may 13 katao, 13 ka senador para magkaroon ng majority vote, which is in-erase nga niya yan, di ba? Dinilit niya yung posting na yan, kaya paulit-ulit natin na nire-repost, mga kababayan, yung mga facts na pilit nilang binubura sa isipan natin. Okay, tignan natin, ha? Kaya sabi ko nga dyan, for sure, nabasa na ninyo to, alright? Sabi ni Gatchalian dyan, ito yung kanyang posting, daming issue sa buhay, ano? Sabi ni Gatchalian, binura niya to, 2/3 vote, here we go, pakita lang natin, okay, yung kanyang post, pero babasahin ko na lang. 2/3 vote required to convict Vice President Sara Duterte. This is about the impeachment. Is a constitutional mandate. It is not affected by any internal Senate leadership arrangement or dispute. Article Section 3, Article Section 3, Paragraph 6 of the 1987 Constitution states unequivocally that no person shall be convicted without the concurrence of 2/3 of all members of the Senate, with the Senate membership fixed at 24. The conviction threshold is 16 votes. It will remain 16 votes regardless of how many senators attend the trial, which block controls the chamber, or who presides over the impeachment court. Okay? Ito din actually, ganito din ang nakasulat sa Constitution na walang mai-elect na Senate President kapag hindi nakakuha ng 13 votes or majority votes. It's the same thing dito sa sinasabi ni Loser Gatchalian patungkol sa impeachment kasi konektado itong pinag-uusapan natin. Sabi ni Gatchalian, the pre-trial conference is set for June 18 regarding the impeachment. Both the Duterte camp and the House prosecution panel have been directed to submit pre-trial by June 15, and the trial proper is scheduled to begin on July 6, 2026. The constitutional threshold, 16 votes. Ganon din ang constitutional threshold when it comes to electing Senate President. 13 votes o majority of 24 senators. But unfortunately, binura na ito ni Loser Gatchalian. Sabi niya, will be faithfully observed. Malinagaw sa salig ng batas ang ating tungkulin at sundin ang konstitusyon, Alam natin na wala talaga silang bilang hanggang ngayon. Alright? Then ngayon, binura yan, then mayroong patotsyada ang mga balita kongresista na magbe-base na sa impeachment sa 22 o kung sino lang yung present sa Senado later when it comes to botohan. Well, alam nyo na yan mga kababayan na binabaliktad talaga ng batas. So ngayon, si Joel Villanueva, ang question natin, siya ba ay tinakot, tinutukan, o natakot, or a-attend lang sa special session? Kasi tandaan nyo, yung mga binasa nating dalawang special session, 1, 2, 3, 1948, 1950, di ba? Yung kay Quirino and then kay PRRD. Pareho ang intention nun, okay? Na para i-address ang immediate na pangailangan ng isang bansa, pangkalusugan, ekonomiya, security, di ba? It's the same thing with PRRD. But this time, sa special session na sinasabi ng Bangag Administration, although every day, nalulugmok sa kahirapan ang mamamayang Pilipino, not because may pandemic, not because may post-war, kundi nalulugmok sa pang-araw-araw nilang pagnanakaw. They talk about dapat ipasa ang mga bills, ang mga nakabinbin, i-appoint, ang mga dapat i-appoint na nakagtakatenga ngayon. Kaya magkaroon tayo ng special session. Walang problema. Di ba? Walang problema, mga kababayan, na makakapag-antala sana sa takbo o sa trabaho ng Senado kung inonor nila ang konstitusyon
na ang Senate President ay si Alan Cayetano na nakakuha ng majority votes na 13 votes. And now, sa kabila ng palitan natin ng kuro-kuro, babaliktad ba si Joel Villanueva ng Jesus is Lord Fellowship? Susundin ba diya ang kanyang konsensya na sinasabi ng Panginoon? Chucho-chucho. Bigyan natin siya ng benefit of the doubt. Kasi wala pang special session eh. Who knows? Okay, pakinggan natin siya. Okay, tingnan natin si Uncle Joel. Uncle Joel, okay, pakinggan natin. Saksi po kayo sa mga galaw ng kaaway laban sa atin. Tunay po. Okay, saksi po kayo sa mga galaw ng kaaway laban sa atin. Pag tinitignan ko yan, parang ang kaaway, ang kaaway is, analyze natin ha, I hope tama tayo. Ang kaaway laban sa atin, yung gobyernong bangag yun. Na may mga sandaling kailangan mong pumili kung ano ang tama, kahit hindi po ito ang pinakamadali. Kailangan niyang pumili kung anong tama kahit yun ang pinakamadali. Yun ang hindi pinakamadali. Ang question natin, sinong pipiliin niya? Yung tama? Yung mga bangag? O magsistick siya sa majority? Original majority? Para po sa akin, malinaw na malinaw ang sagot. Higit po sa politika, ang pananagutan ko po ay tanging sa Diyos at taong bayan. Okay, malinaw na malinaw sa kanya na ang pananagutan niya sa Diyos at sa taong bayan. Okay, talaga bang maninindigan siya, pipili siya ng tama, which is yung una niyang pinili, na magkaroon ng pagbabago ng liderato sa Senado sa pamamagitan ni Alan Cayetano? O natakot ba siya dahil tinutukan siya or sinindak na makukulong, chucho-chucho? We'll see. Dumaraan po tayo ngayon ang ating bansa sa sunod-sunod at patong-patong ng mga problema at pagsubok. Hindi lang ngayon, Joel. The moment na umupo si Bangag, diba? Talagang hindi lang patong-patong. Sobrang patong-patong to the highest level, talamak ang exact term. Malala, talamak ang trahedya, kaguluhan, at kagutuman sa ating bayan. I hope you will make a choice na ayon sa talagang utos ng Diyos. We'll see. Hindi pa nga po tayo lubos na nakakabangon mula po sa matinding pagsirit ng presyo ng produktong petrolyo. Dulot po ito ng digmaan sa Middle East. Patuloy po na bumabagsak ang halaga ng piso laban sa dolyar, na lalo pa pong nagpapahirap sa ating mga kababayang Pilipino. Okay. Pag tinitignan mo, yung sinasabi niya, aware siya. The reason why nagkaroon ng mataas na presyo ng gasolina, dahil, of course, nandyan yung kaguluhan, but hindi tataas ang presyo ng gasolina kung hindi makipagsabuatan si Bangag. At ang oligarchs, mga kababayan, para ibenta sa mag-mark up ng 100%, 200% sa gasolina para pahirapan ang mga mamamayan. Right? So, aware siya na hindi tayo nakabangon sa ekonomiya because of the Bangag administration. Kasi wala namang ibang administration na kumikita at nagpapakasasa sa pera ng bayan. So, mga kababayan, aware siya na bumagsak ang presyo ng piso dahil nga sa sobrang talamak na corruption. Sa kanya na rin mismo nagsabi, nanggaling. Patuloy po na tumataas ang presyo ng mga pangunahing bilihin na direkta pong nagpapasakit sa bulsa ng ating mga kababayan. Mataas pa rin ang antas ng kawalan ng trabaho at marami pa rin pong hirap na hirap makahanap ng matatag na kabuhayan. Sino ba dahilan kung bakit tumaas ang presyo? Ang mga bilhin. At again, it all boils down because you have the Bangag president. Bakit hirap na hirap ang mga taong maghanap ng trabaho? Again, dahil meron kang Bangag na presidente na inuuna nila ay magpapat session, mag-orgy, magnakaw ng male-maleta. So, ang nakikita ko dito, kung si Joel Villanueva ay totoong hindi nasangkot sa korupsyon, mga kababayan, at wala siyang baho, maninindigan siya, even pagdating ng special session. Okay lang naman dun eh. Okay? Okay lang naman siyang pumunta sa special session kahit sino eh. Kasi hindi naman porket pumunta siya sa special session ay automatic na makuha na nila yung Senate presidency ni Chinese Gatchalian. Kasi kailangan pa
botohan yan, di ba? Kailangan magbotohan kung a-attend si Alan Cayetano doon, dahil ano naman yon, nasa batas naman yung special session na yon, at kung ano ba ang tatalakayin doon sa special session na yun. Alam natin na that's very political. The reason why gusto nila mag-special session, nagbabaka sakali siya na baka sakali ito matakot o mauto din si Chis Escudero. Tandaan ninyo, naboljak natin si Escudero sa social media. Nagpakita siya na para siyang basang sisiyo, na akala mo pinitik yung kanyang itlog doon at nagganon-ganon siya na kadahilanan na nagkaroon ng pag-claim ng quorum, ng illegal na quorum or walang basihan na quorum ng mga Ulaga senators. But again, hindi nagkaroon ng botohan kung sino ang gusto nilang maging Senate President. Tandaan niyo. So dito kay Joel Villanueva, we're hoping, even kay Escudero 'di ba? We're hoping, although may mga statements na siya, pero alam ko malinaw na si Escudero ay bumaliktad na dahil natakot na makulong at baka ayaw niya na makita yung kanyang jowa na bisitahin siya sa kulungan at mag-arty-arty doon. Oh my God, Jax Kadire, one night stand here in the kulungan, di ba? Pwede maganon-ganon doon. But going back dito kay Villanueva, hindi pa sigurado kung siya ba ay babaliktad or natakot or tinakot. Hindi pa natin sure kasi wala pa yung special session. Ina-analyze ko yung mga sinasabi niya, tinitingnan ko yung mata niya kung saan ba nanggagaling, kung taos puso ba, although binabasa niya yung script niya para hindi siya magkamali. Well, that's normal, nababasahin mo para nakasalansan. Pero we'll see, tingnan natin ulit. Nananatili po ang banta ng isang super El Nino na maaari daw pong magpalala ng kalagayan ng ating bansa. At ngayon nga po, isa na namang matinding dagok ang tumama sa ating bayan matapos yanigin ng 7.8 magnitude na lindol ang maraming bahagi ng Mindanao na nagdulot po ng pangamba at panganib sa libu-libong pamilyang Pilipino. Kailangan na po ang agarang tulong ng ating mga kababayan, ating mga kapatid sa Mindanao. Actually, maganda yon. You know why, mga kababayan? Kung magkaroon ng special session, dahil yung dilubyo na yan, mga kababayan, na nangyari sa Mindanao, it's the same thing sa pandemic na hindi natin inakala yon, at also ang lindol, natural disaster. Kung ang special session na yan ay para mag-align ng budget para sa ating mga kababayan sa Mindanao, dahil sobra talaga ang nasira doon, para i-realign ang budget para agarang solusyonan ang problema, then tama yung sinabi niya. Right? Kasi nangyari yan, hindi natin na-anticipate. But alam naman natin, na ang Marcos Bangag Jr., hindi niya kayo bibigyan ng importansya dyan sa Mindanao. Balikan natin, ang dinonate sa inyo, 100 million lang. Pag tinignan mo yung numbers, wow, ang laki, 100 million. Kung ibibigay mo yan sa isang tao, 2 tao, 3 tao, 10 tao, 100 million is malaki, 10 million, di ba? Ang laki ng figures. But if you divide to 400, close to 400,000, katao na lang. Okay, tao na lang, wag ng families. Kasi alam ko, 400,000 families yung naapektuhan. Okay, mag-base na lang tayo sa tao. That's only 250 pesos per person. Saan tatakbo ang 250 pesos per person? 1 kilong bigas, sardinas, miswa, at sibuyas bawang. That's it. Then, wala na. Ilalagay sa optics ni Bangag, nagbigay ng 100 million, pero ulitin natin, si Leni Hitad Bilatra, sinalaksakan ng Marcos Bangag administration ang Coliseum ng asawa niyang patay na wala ng silbi sa lipunan. Dahil nadurog na. Okay? Binigyan ng 500 million. Right? Pero ang mga buhay na kailangan ng ayuda, kailangan ng aksyon ng gobyerno, nag-optics lang ang mga putang inang Ulaga senators na nagbigay daw ng 1 buwang sweldo nila. Bullshit yun. Okay? Then si Bangag, again, nag-optics. But if you connect dito sa sinasabi ni Joel Villanueva, kasi na-mention niya yung agarang aksyon dito sa ating mga palangga na nabiktima nga ng linendol itong few days ago, maganda kung i-align, okay, yung usapin
sa special session para dinggin at para bigyan ng karapatang aksyon, right? Ng karapatang atensyon ang mga biktima ng lindol. But hindi yan ang kaso. We all know that. Pero pakinggan pa rin natin ang sinabi niya. Ang nakakalungkot po, hindi po makapagtrabaho ng maayos ang Senado. Hindi lang po dahil sa issue ng liderato, kundi dahil sa mga lockdown at patuloy na banta sa seguridad di umano ng ating institusyon. Naiipit po ang mga kawani ng Senado na nais lamang pong makapagtrabaho. The Senate staff should Okay. Tali. not be caught in the middle of this political fight. Nakita niya. Nakikita niya yung kaguluhan. At alam, siguro naman, nasa right mind ka, Senator Villanueva. Hindi mo nakatabuboljakin ngayon. I'm giving you the benefit of the doubt. Nakikita mo, sabi mo, yung lockdown, hindi lamang yung kaguluhan, agawan ng leadership, which is, alam mo, in the first place, you're part of the majority. Diba? Alam nyo, ako, naka-attend ako dyan sa Jesus is Lord Fellowship na yan. Sabi ko sa inyo, lahat na atinan ko yan. Sa lahat ng halos reliyon, pinapasok ko. Kasi it's the same one thing, you know? If you're a good person, magdasal ka, diba? As long as wala kang dinanakaw na mali-maleta, pumasok ka sa mosque, pumasok ka sa INC, pumasok ka sa GIL, pumasok ka sa Katoliko, as long as ikaw ay tao na alam mo ang right and wrong. Diba? Alam mo na ang pagbitbit ng maleta ay pagnakaw sa kaban ng bayan ay masama. Then, kisihodang ikaw ay anuman ang religion, right? But again, let's give him the benefit of the doubt kung ano ang kadramahan nito. Ito ba ay parang premonition? Premonition ba ito na babaliktad siya? Premonition ba ito? Or no, it's not premonition. Conditioning of the minds ng kanyang mga followers, tagasunod sa GIL, na eto, sinabi ko na sa inyo, I'm doing this para mag-aksyonan ang mga emerhensya sa Tagalog. Mga emergency, minsan ang hirap i-translate. Okay? Ang mga agarang pangangailangan ng taong bayan. Ang ganda pakinggan eh. Ang ganda ng mga speeches ng mga politiko kung ito ay isinasabuhay. Right? Diba? Pwede rin. Yeah. So, ngayon, mga palangga, tignan natin. Hindi po pwedeng puro away na lang. Bilang mga lingkod bayan, prioridad po natin. Dapat ang siguruhin na patuloy na nagtatrabaho ang bawat isa sa atin, lalo na ang Senado. Okay, hindi pwedeng puro away na lang. Again, alam mo naman, Joel, kung sinong nangaaway, sinong gumugurgur, sinong nananakot. Kasi kung titignan ko, let's say, for example, you're doing this because you're under duress, or you're doing this dahil pinipilit ka, kino-coerce ka, tinututukan ka, whatsoever. So you're not talking to the real God. Diba? You're not talking to your followers. Diba? Sa Jesus is Lord. Yan, sabi ko nga, let's give him the benefit of the doubt kung anong kalalabasan pag nagkaroon ng special session. Tignan pa natin sinabi niya, mga palangga. Para po sa ating mga kababayan. Kakataon po na magkaroon ng special session, tuto pa rin po natin ang ating sagradong tungkulin, ilalim ng ating saligang batas. We will be there. Una po, we will be there. Tuto pa rin natin ang ating tungkulin sa saligang batas. No, still nasa majority pa rin siya. Alam niya na nasa Constitution, nasa batas na tama ang ginawa nilang 13 majority votes para ipwesto si Alan Cayetano. By watching this video, kitang-kita mo na sa tama siyang kaisipan. Right? Alam niya ang right and wrong. At ang tanong, sa dulo, ano ang magiging desisyon niya? Kasi, sabi ko nga kanina, it's not premonition. Iba naman yung premonition, parang nagkita. This is a mind conditioning for katotohanan or for sinungalingan. Dalawa lang naman yun eh. Pupunta ka sa impyerno o sa langit. Diba? Sa langit-langitan, na katulad ng sinasabi ni Clarissa Castro, nang tinanong siya ni Boy Abunda,
na kung meron siyang dadalhin sa langit, sino ang gusto niyang dalhin? 'Di ba? Ang sinabi niya si Bangag. Baka gusto niyang matsuktsak sa langit-langitan. 'Di ba? Baka gusto niyang masundot doon. Talagang may saltik yung tara-tara na yun. Tuloy natin si Joel, si Kuya Joel natin. Kuya Joel, tignan natin. Hain tayo ng resolusyon para matiyak na may sapat na pondo para sa relief, rehabilitation, muling pagbangon ng mga lugar na tinamaan ng lindol sa parte ng Mindanao. Sino maganda? Yung particular na sinabi, maganda yung sinabi niya eh. Kung isa sa buhay niya maghahain ng resolusyon para sa mga nasalanta na ating mga kapatid sa Mindanao. Nice. Pak, pak, pak. Diba? Again, later, magpapak, pak, pak pa ba tayo? Kailangan pong malaman agad ng mga ahensya kung ano nga po ba at gaano kalaking tulong ang kailangan ng bawat komunidad at pamilyang Pilipino. Pangalawa, isusulong po natin ang mga pinakakailangang mga panukalang batas. Lalo na po yung mga panukalang nasa huli na at ikatlong pagbasa. Kasi naantala. Okay? Maganda yan, naantala dahil sa mga ulaga, hindi dahil sa inyo, sa majority, hindi dahil kay Cayetano, kundi naantala dahil inuutos ni Lisa Tanas at ni Bangag na agawin ang presidency sa Senado at antalain, babuyin ang konstitusyon, ikondisyon ang mentalidad ng taong bayan, ang perception na tama ang ginawa nila sa pag-agaw ng presidency. Bigyan katiyakan po natin ating mga kapwa lingkod bayan na naghihintay ng confirmation ng kanilang mga appointment. So yung mga inappoint ni Bagag, okay, titignan daw, baantay nila na mabibigyan ng chance, okay, na ma-confirm kasi nga minabadali na yan ni Bangag dahil nga naantala ang kanilang trabaho dahil sa pang-aagaw ng Bangag Centers. Yan nga natin, Kuya Joel. Lalo na po ang mga opisyal ng ating sandatahang lakas. Mga kapwa kong manggagawa sa ubasan ng Panginoon. Hindi po ito panahon ng kampihan. Kapag may kababayan po tayong nangangailangan, tungkulin po nating tumugon at maglingkod. Noon hanggang ngayon, klaro po sa atin. Klarong-klaro po sa atin ang dahilan kung bakit tayo narito bilang lingkod bayan. Klaro po sa atin kung bakit tayo ay dinala ng Diyos. Tungkulin po nating protektahan ang ating institusyon at unahin ang kapakanan ng ating mga kababayan. Higit po sa lahat, tuloy po tayong maninindigan sa Diyos para sa bayan. Ganda, di ba? Pak, pak, pak. What do you think? What do you think, darling? Sabi ko nga maganda yung laman ng speech. Maganda lahat yun. Kung yun ay gagawin niya dahil yun ang sinasabi ng Diyos, yun ang panuntunan ng tama. Pero ang question natin, pag nagkaroon ba ng special session, ano yung mangyayari? Ang napipicture ko is ganito. Okay? A-attend si Senator Alan Cayetano. Kasi hindi po illegal yun, yung special session. Hindi illegal, nasa batas, may nangyari na, 1948, 1950, then 2020, nung panahon ng pandemic with PRRD. Pero yun, may mga panganib. At talagang mayroon talagang necessity na kailangan mag-special session. Sa atin, sa panahon ngayon, wala namang dapat, hindi dapat magkaroon ng special session kasi wala naman tayo sa pandemic. Although, mas malala pa sa pandemic, ang nararamdaman ng taong bayan ngayon, pero more on politika. Right? So, ang mangyayari dyan sa special session na yan, pwedeng, syempre magkakaroon sila ng quorum. Kasi 13 lang ang kailangan, di ba? Magkakaroon sila ng quorum, then, magbobotohan sila, aagawin nila yung presidency kay Alan Cayetano. So, ang question natin, boboto ba si Escudero? Nakita natin kasi mga ulaga na yung mga nag-interview sa kanya, mga nget pa, na mga tauhan yan ni Lisa Tanas. Okay? Kaya si Chis Escudero, si Quezon, ang chance natin dyan, 99.9% pabor sa mga Bangag
and 0.1, okay, percent para sa katotohanan. Kasi tandaan ninyo, nasasangkot siya sa korupsyon. At nakikita natin yung ginagawa niya talaga na, bastang sisiw na kailangan niyang bumaliktad, kailangan niyang pumunta noon para magkaroon ng fake na quorum. Sa kay Villanueva naman, ang nakikita natin dyan, pwede talaga siyang bumoto at magkaroon sila ng 13, okay, na majority na mga ulaga senators later on sa special session na yan at tuluyan ng maagaw nila legally. Okay? Kasi hodang tinutukan siya ng baril, tinakot siya na siya ay wag nang, kakasuhan kita or what. For whatever way yung pag-convince sa kanya na, oy, bumaliktad ka. Still, legal yung pagiging pag-agaw nila, I hope not, di ba? Sa kay Alan Cayetano. Kasi kailangan lang doon ng 30 na majority votes. Wala namang, wala namang nakalagay sa Constitution na behind the scene kapag ay tinutukan o tinakot na kakasuhan ay magiging invalid. Right? Wala naman nakalagay sa ganun. So sa batas, technically, magiging legal yun. Ngayon ang question natin, sino ngayon ang Diyos na sinusunod ni Villanueva? Okay? Ano ang konstitusyon? Ano yung saysay ng sinasabi niya ngayon? Advance lang tayo. Ano yung saysay na sinasabi niya ngayon na gagawin niya dahil sa agarang pangangailangan ng taong bayan, dahil naiipit ang mga tao, okay? Ang naiipit ang mga biktima ng lindol o ng kung ano-ano pang mga delubyo, kaya dapat desisyonan o magkaroon, ipasa ang batas, or sabi ko nga kanya, i-align ang budget para sa mga biktima. Then, kailangan ma-appoint itong mga nag-aantay na nakabinbin na mga hukbong sandatahan ng mga supot, diba, na mga ina-appoint. Tapos, magiging nonsense yun. And, hindi, mga kababayan, malinaw sa atin, majority, tandaan nyo, we are the majority. Yan ang totoo. Bakit we are the majority when it comes sa pakikipaglaban? Negative 15 si Bangag. Tandaan nyo, last survey. Inday Sara na mamayagpag. Yun ang tinatawag na majority. Kasi kung majority, si Marcos Jr., kung nasatisfied yung taong bayan dahil maganda yung ginagawa niya, walang problema sa pagtaas ng presyo ng langis kahit may giyera, damn, darling palangga, tataas yun no matter what. Katulad ni PRRD, kahit pandemya, mataas pa rin ang trust rating ng taong bayan. So ngayon, balik tayo dito sa special session na gagawin nila. Ang katanungan natin, shout out sa aking mga kaibigan, kamag-anak na miyembro ng Jesus is Lord Fellowship. Sana manindigan ang inyong pinuno. Kasi kapag hindi siya nanindigan sa kanyang unang paninindigan na iboto, okay, bumoto ng tama, mga kababayan, hindi na kayo Jesus is Lord Fellowship. Demon, di ba? Lucifer is demon fellowship na kayo. Right? Kasi hindi na yung gawa ni Jesus ang inyong ang inyong susundan. But eto lang naman, mga palangga, hindi pa natin alam kasi wala pang special session. We don't know yet. Kaya manghuhula na lang ba tayo? Pero based kasi sa mga pronouncement niya, meron nang meron nang mind conditioning. Okay? Meron ng mind conditioning. Pero syempre wag tayo mag-jump into conclusion na okay, sige talagang babaliktad na siya. Kasi wala pang session Wala pang special session. So, hindi rin natin alam, baka patikim. Hindi rin natin alam, baka bumaliktad yung kilay ni Escudero na later on, na-realize niya, sige, magpakulong na lang ako, gagaya na lang ako kay Jingoy Estrada na i-redeem ko yung sarili ko. Na sa kabila ng panggigipit, okay, matuto ko sa mga pagkakamali ko, then I will redeem myself.
Kasi gusto kong ipakita sa taong bayan bilang abogado, bilang isang talagang lingkod bayan, magsisisi na ako, isoli ko na yung mga ninakaw ko, pero manindigan ako this time para naman may mukha akong iharap sa taong bayan o sa mga anak ko. Mamamatay ako na na-redeem ko yung sarili ko sa pagnanakaw. Pwedeng ganon. Kasi nga, lagi natin sinasabi, nobody's perfect. Nagkamalang isang tao, nadapa. Okay? Sana ganun sila madapa, no? Yung mga kawatan. Nadapa, ay, nagkamali ako, nagnakaw ako, katulad ni Eric Sylvester. Nag-order ako ng mga babae, nagnakaw ng maleta, pwede ba, isoli ko na lang, pag-acting-acting na lang ako, mga kababayan, I'm sorry, na, nalapa ko ang mga bilat ng mga minor de edad, mga ganun, di ba? Ibabalik ko na ang perang ninakaw ko. Pero hindi naman mangyayari yan. Wishful thinking lang naman natin yan. So, the question now is, babaliktad ba? Alright? Babaliktad ba si Joel Villanueva? Okay? Ano ang mangyayari kay Senator Alan Cayetano? Dahil up to last minute talagang hanggang ngayon, talagang nakikipaglaban siya, not dahil gusto niyang lumaban nang wala sa lugar, kundi nilalaban niya kung ano yung nakalagay sa Constitution na siya talaga ang Senate President. Kaya nga nananawagan, di ba, ang bangag senators and even the maleta congresistas o maleta senators na, wag ka na. Di ba? Anong sinasabi ni Lacson? Okay? Na mag-resign na daw. Mag-resign na raw si Senator Alan Cayetano. So the fact na nananawagan nga sila, sinabi din ni Alan Cayetano, nananawagan sila na mag-resign si Alan, pinipressure nila, so they know na legal, constitutionally elected si Alan Cayetano. Kaya sila nananawagan, mga kababayan, ng ganoong kadyutahan. Kaya sabi ni Lacson, wag manggugulo. Maging mga senador, makilahok, tapos kung anong pinaglalaban sa floor namin, pag-usapan, wag sa Facebook. Unang-una, hindi nanggugulo si Alan Cayetano. Alam nyo na hindi ko sinuportahan yan si Alan Cayetano, but ako ay naninindigan para sa kanya dahil nakikita ko siya ay bumabase sa konstitusyon. Okay? At nababasa natin. So, ang nanggugulo, nakita natin ng NBI na pinadala ni Bangag para magbang-bang-bang doon. Nakita natin ng DILG, yung Julul na Rimulya na hinarang ang kanyang katawang mabaho, ang kanyang katawang, ang joto niyang supot doon, hinarang si Senator Robin Padilla. Hinarang si Senator Pia Cayetano. So yan sila ang tunay na nanggulo. Nakita natin yan, mga kababayan. Right? Alright. So ngayon, yan ang sinasabi dahil wala namang nanggugulo eh. Sila ang nanggugulo. Tapos ngayon, sabi ng mga maleta kongresista, ayun na nga, pinipilit nila, minamind condition na kayo, binabago yung perception ninyo na kung sino lang ang nakapaloob, ang naka-attend doon sa Senate, kung sino lang ang present, yun lang ang susundin na member of Congress. Kung 20 lang ang nandoon, 20 lang ang Congress. At yun lang ang pwedeng i-honor na magbumoto, let's say, change of leadership or impeachment. Right? Well, nandito tayo para gisingin ang mga isipan ninyo. So, ang nakikita natin dito, ano ang mangyayari? Tapos na ba ang laban? Talo na ba ang taong bayan? Somewhat, somehow, yes, a little, akala mo talo na, pero hindi mo masasabi. Hindi mo masasabi kung talagang matatalo na kayo at magkakaroon kayo ng ulaga, senators. Kasi the moment na magkaroon, mga kababayan, ng special session, right? Okay. Meron palang post si Senator Alan Cayetano. Alright? Ang haba. Okay, mamaya basahin natin yan. The moment na magkaroon ng special session at malaman natin, mga kababayan, kung ano ang magiging botohan doon, alam na natin na natatakot, mga kapalangga, na natatakot even ang mga senators. Alright? Even ang mga senators sa bangag na administration. Diba? Ibig sabihin, mga kababayan, kung si Villanueva, kung si Escudero ay kayang takutin ng mga bangag, then sino kayo?
the ultimate solution para matapos ang kamangangan ng mga bangag, ng mga pananakot, mga kababayan, ay manindigan ang lahat ng tao para tanggalin ang mga kawatan. Wala nang choice. Ano na nga what do you call it? Martial Law 2.0. Bakit? Takot silang lumabas ang katotohanan. Diba? Ano ang sabi ng 18 soldiers na mga matatapang? Meron pang 14 na fearless na soldiers na lalabas. And also, sabi ni Curly Discaya, na idiniin nila na yun daw ang pinakamalaking isda. Pero si Romualdez, diba? Ay nandiyadyaan pa, namamayagpag at hindi pa na uhuli. Taliwas sa mga press release ng Bangag Administration, ng Ombudsman, nakakasuhan, hanggang ngayon wala. So wala ng pag-asa ang taong bayan sa kamay ng mga politikong inappoint, pero may pag-asa ang taong bayan kung lahat kayo ay magsanib-sanib ng inyong paninindigan at labanan ang mga kawatan. Alright? Sinasabi ni Senator Alan Cayetano dito sa kanyang sa kanyang statement. Sinasabi niya, okay, checkmating the truth. Okay, nag-cite siya ng Ephesians 5:11. Have nothing to do with the fruitless deeds of darkness. But, sabi niya, rather expose them. Sabi niya, I have always been intrigued by chess. True, for years I kept away from the... anyway, sabi niya dito, isascan natin yung mga sinasabi niya. Ang sinasabi lang niya dito, mga kababayan, na, okay, na kung ito ba ang usapin dito, sa mga pangyayaring ito, sa kasalukuyan, okay, na eksena, ay hindi yung leadership o yung pagiging Senate President. Parang sinasabi niya dito, mga kababayan, kung ano, mga palangga, kung ano talaga ang katotohanan tungkol dito sa issue ng flood control. Ayan, binanggit niya. Ayan, at tinanong niya dito kung bakit parang nagmamadali itong mga ulaga senators para i-pressure, okay, ang mga para kontrolin ang mga committees para pagtakpan ang flood control imbis na sagutin. The same thing na sinasabi niya about flood control, mga kababayan, about sa pondo nga ng flood control, alam nyo na bakit pinagtatakpan, okay, ang issue ng pagnanakaw dito sa flood control na ito. Nabanggit niya na yan marami beses sa kanyang vlog. Kaya ang siguro dahil sa sinabi ni Joel Villanueva doon sa statement na binasa natin sa kanya. So nagpapakiramdaman sila, right? Nagpakaramdaman sila. So sabi ko nga kanina, ano ang magaganap sa special session? Diba? For sure, a-attend dyan si Senator Alan Cayetano. Ang question na lang natin, ang aabangan na lang natin, magkakaroon ba sila ng majority votes? Right? Okay, magkaroon ng majority votes para agawin nga itong presidency na ito. Sabi ni, basahin lang natin to si William. William, yes, and yet Maharlika, ano sana? Will still not encourage VP Sara to lead the people power. He's the only one who can draw millions of crowds with the help of the Chinese military force to protect us. Chinese military? Well, that's not possible palangga. Even Chinese, US, hindi, di ba? Sabi nga nila, meron tayong soberanya. Pinagbibintangan na nga tayo na nagtatanggol sa katotohanan na tayo ay ano ng China. Even ako, nasa Amerika, pinagbibintangan, we cannot do that.
Okay? Nahingi tayo ng tulong sa military ng Chinese na, o teka, lusubin na natin. No. That's impossible. And Sara will not do that. Okay? Kahit hindi kami close ni Inday Sara, alam ko na hindi niya gagawin yun, mga kababayan. But yeah, I hope magkaroon talaga ng people power. Pero kasi, ang people power magagaling sa mga tao. Kaya nga tinatawag na people power eh. Hindi naman vice president power. 'Di ba? Manguna kayo. Then, chain reaction na yun ng tao. Pag madami na kayo ng magdami, at let's say lahat ng mga, ang mga religious groups kasi, katulad ditong JIL, we don't know kung natatakot ba siya o namalitahan ba siya. Alam naman natin, yung Catholic, bishops, ay namalitahan na. Tignan mo, kahapon lang, nag-emote-emote ang mag-asawang demonyo dyan sa pagtanggap ng santo na Our Lady of Guadalupe Chucho. Then, after the, what's that? Araw ng walang kalayaan, party na naman sila sa Malacanang. Imbitado na naman yung mga diplomats o yung mga ibang addictus, di ba? Ban de honor. I hope tama yung pronunciation ko. Nagpakalasing-lasing na naman si Lisa Tanas. So, eto yung situation ninyo na everyday kong sinasabi, ayan no, habang kayo ay nagpapakasarap, ayan si Lisa Tanas, napinlansa yung kanyang mukhang kurokurobot, ayan no, wala yung kurokurobot, di ba? Sila ay umiinom ng alak, nagpapalitan ng mga regalong milyon-milyon. Samantalang si Bangag Jr. ay binigyan lang ng tig 250 pesos per person at bukbukin na bigas ang Mindanao. So dapat kasi, ito yung titignan ng taong bayan eh. Wala pang Regino or Regino, wala pang special session na sinasabi kung anong date. So ito yun eh. Hindi po pwedeng papayaan nyo na lang habang binigyan kayong 250 pesos sa Mindanao, ito mga putang inan ito, nagpa-party kinantahan ni Martin Nievera, ayan no? Diba dilawa dyan? Ayan si Martin Nievera, ayan no? Magkano ang bayad dito sa taong ito? Well, ganun talaga yung mga artista, mga walang paninindigan. Kung saan may pera, natin mo lumuhod, kulang na lang, dilaan ni Martin Nievera yung bilat ni Lisa. See that? Diba? Nag-aantay-antay ang mga yan? Kulang na lang. Dilaan ni Martin Nievera ang bilat ni Lisa Tanas na bulok sa ngalan ng talent fee. Talent fee naman, mga ano naman yan eh. Diba? Talent fee sila. Pero again, itong mga ganitong mga artista, yan, nakita ko tuloy. Itong mga ganitong mga singers, wala naman yan. Kaya ako, 99% buwisit ako sa mga artistang walang paninindigan. Kahit dumilap sila sa hugaw nga buli ni Bangag at ni Lisa Tanas sa ngalan ng salapi, katulad na lang ng ginawa ni Sharon Obeta, sabi nyo, at ni Kiko Matching. Remember? Galit na galit, ipapahukay si Marcos, pero kulang na lang, dilapan ni Kiko Matching ang bilat ni Lisa Tanas at ni Bangag. Ito yung sad reality sa politics. Because they don't care about you. Diba? Ang kanilang kinikare ay what? Maleta, pera, power, prestige, money. So sorry na lang kayo. Kayong mga pobre, kasimanwa na ako, mga abyan na ako, kayo ang kawawa. Kasi, tignan nyo, sila nakasakay sa mga bulletproof na sasakyan, na galing sa kaba ng bayan. Nakikita naman nila kayo everyday eh. Sa EDSA. Buong ka Metro Manilaan, di ba? Pag nagdadrive sila, nakikita nila yung larawan ng kahirapan ng Pilipinas, larawan ng congestion sa MRT, larawan ng siksikan sa bus, larawan ng mga kidnapan, larawan ng mga... Nakikita nila yon. Pero nagbubulag-bulagan sila kasi ang tingin nila sa inyo ay tungaw. Yun o tungaw? Mas maliit pa sa pinakamaliit na insekto. They don't care about you. Kaya you talk about kanina si Palangga, people power. You start it. Diba? Simulan nyo. Huwag na kayo umasa kay Sara. Kasi nababasa ko dyan, ganito lang yan. Sabi ko nga, hindi yan mananawagan. Vice President yan eh. Pero siguro, hula ko lang naman to, maring mali ako. Just waiting for you. Siguro kung pwede lang sabihin ni Inday Sara, diba? You have to, read between the lines, ika nga. Sinabi nga Sara na,
Antayin na lang natin na magkamali ang malasindikatong gobyerno. Kasi kung talagang matapang ang Pilipino, matapang kayo, taas noo kahit kanino, nasimulan nyo na to. Bakit wala kayong tapang? Do you deserve it? Di ba? Ganun lang naman yun. Kasi ako, hindi ko naman inantay si Inday Sara. Like ako. Inantay ko ba si Inday Sara na magmatapang para lumabas ako? I'm ahead of the game. Kasi Hodang, hindi ko inantala, ininda, naalintana. Kasi Hodang, hindi ko inalintana. Masyadong matalinhaga ang aking mga pananalita. Diba? Hindi ko inalintana ang death threats, cases after cases. Right? Kasi naninindigan ako na yun ang tama. Hindi ako naninindigan na, ay teka, antayin ko muna kung maninindigan sila. Kasi kung maninindigan tong Vice President na to, doon din ako manindigan. At hindi braveness ang tawag dyan. Kasi kung sundalo yung mga nagsasalta, kailangan lang pamunuan natin, Inday Sara, din hindi kayo brave. Right? Agree or not? Hindi po pwede yun. Hindi po pwede. Ang pagiging matapang, parang ganito yun sa grupo natin eh. May kalaban tayo na nang aapi. Grupo tayo, 5 tayo. Itong demonyong kaharap natin. Ngayon, nasabihin ko 5 tayo, ay, hayop tong Satanas na ito. Kaso lang, itong mga kasama ko, kailangan mauna muna sila kasi pag hindi sila nanindigan, hindi na rin ako manindigan. Kaduwagan yan. Kasi ang matapang na nakikipaglaban sa katotohanan, walang sinong pwedeng dumikta sa'yo. Yun ang nararamdaman, umaalab ang puso mo dahil yun nakikita mo ay mali. Hindi pwedeng ano yan, kumbaga hindi, ano tawag dyan? Kumbaga, hindi mo siya pwedeng mag-wait ka na parang, ay teka muna ha, aalma ba sila? Kasi kung hindi na rin ako aalma. That's kaduwagan. Right? Sabi ni Mami Cookie, Miss Marlica, mga duwag ngayon, ang mga tao mas matapang noon ang mga tao ng panahon ng EDSA 1986. Well, kasi nung panahon na yun mga kababayan, we thought na hindi tayo kasali doon kasi mga bata pa tayo. Alam nila na si Marcos ay nagnakaw ng ape nung time na yon. Wala pa tayo noon, mga baby pa ang iba sa inyo. Pero alam nila na mali, kaya sila nanindigan. Even ang mga Catholic. Tama. Tama actually yung ginawa nila nung EDSA. Tama yun. Walang mali doon. We realize na tama. The problem now, ngayon, the same people na nakipaglaban daw para sa EDSA, nung time na yon kasi gusto nilang makakuha din ng maleta. Makakuha ng projects, ma-appoint, di ba, nung panahon ni Correcong. But now, consistent sana sila na they are for this. Ngayon, inaano na si Cayetano sa paggamit daw nitong laban-laban na ito. Diba? Yung mga, sino yun? Yung Xiao, yung Kiko, D, yung mga latak na ng may mga saltik. Okay? May mga latak na ng mga Aquino na parang akala mo may mga saltik ang mga putang ina. Diba? Wala na sila doon sa laban na para daw sa bayan. In the first place, hindi pala sila lumaban para sa bayan. Lumaban sila para sa vested interest. Right? Ngayon, nakita ninyo, tignan mo si Risa Hantavirus. Sabi ko nga, sa sinapupunan pa lang yan, anti-Marcos na. Look at De Lima. Look at Munsod. Winnie Munsod. Tignan mo to ngayon. Yung mga nagsasabing, laban-laban. Para kami sa demokrasya. Look at the bishops, Catholic bishops. They are not for you, Catholic parishioners. They are not for you, Filipinos, but they are for the maletas. Then, if you allow that, magsimba-simba pa rin kayo sa kabila ng hindi sa nanindigan, choice nyo yan. But kung totoong matapang kayo, na gusto nyo manindigan, magsimula kayo na manindigan. Sino ba kasi nagsasabi na dapat, may mga, kasi yung tunay kasi na matapang na sundalo, patay kung patay yan eh. Kung ako naging sundalo, it's either marami ako napatumba o ako yung natumba dahil sa tapang na meron ako. Okay? Yun. Hindi ako magsasabi na, ay, teka lang muna.
Pangilan tong 5 to parang ako lang yata ang matapang dito eh. Hindi po pwedeng gano'n dahil ikaw lang ang isa, parang hindi na lang ako aatras na lang ako. Mantra ko sa buhay, patay kung patay, matira ang matibay. As long as lumalaban ka sa tama. Ba? So, lumaban kayo sa tama. What else? Yeah, you talk about Kiko D. Okay? Kiko D ngayon, wag daw gamitin yung laban. Sabi naman ni Cayetano, sabi niya nung sa last niya ng, nasabi niya hiramin daw muna yung laban. Kasi sign daw nila ng laban. Hindi na nga lumalaban tong mga putang inang ito eh. May nilaban ba sila? Yung mga dilawan? Wala. Itong namatay na atinista. Si Rene at saka si Divine. Nag-alsa ba sila dahil merong questionable dito sa coach na ito? Nagwelga ba sila? Nagrally ba sila na panagutin? Dahil importante ang buhay. Selective. Then anong ginawa ng mga kaparehan sa Davao kahapon na panood ko? Pinalakpakan. Dahil bibigyan daw yung mga ng scholarship ang 6 na kapatid ni Rene. Now, ang tanong, yun ba ay optics lang? Then later on, bawiin yung scholarship? Kasi madali lang magsabi, nabibigyan ko kayo ng scholarship. Nangako. Tapos, after ng optics, wala na. Diba? Pag hindi binigay, kunwari, nag-advance thinking lang ako talaga. Nag-jump into conclusion muna tayo. Let's say, in the next few years, binago nila, hindi kasi ganito, sabi kasi ng management, ganito, ganyan. O ano pang magagawa natin? Ngayon yung hype, pinalakpakan yung mga pare para bigyan ng scholarship. Ang question ko doon, once ba nabibigyan ng scholarship, dapat tumahimik na yung mga pamilya para wag na bigyan ng hustisya yung pamilya ni Rene. At yes, Ruth, yeah, I know, Ateneo de Davao. But they are connected. Ateneo de Davao, Ateneo de Manila, di ba? Pareho lang yan sila. But, yeah. Ang kina-question ko lang, hindi porket binigyan ng scholarship yung mga bata, that's the end of the story. Na dapat yung nanay, but believe ako sa nanay at tatay, hindi sila pumalakpak. Kasi more than tangible things, more than monetary things, hustisya ang mananaig. Pero ano nangyari dito sa lumalaban para sa karapatan ng mga mamamayan, para sa human rights? Tahimik, even ang mga Catholic bishops of the Philippines. Tahimik ang mga madring tumutuwad sa mga pare. Di man lahat. Tahimik ang mga paring chinuchup-chup ng mga sakristan, ang mga juto. So, you ask me, Inday Sara, ganito, ganyan. You ask yourselves, mga darling. Matapang ba kayo? Gusto nyo ba na malugmok ang bayan ninyo forever? Then, wag kayo manindigan. Ulitin ko, 2022 nung ako'y nagdesisyon na manindigan laban sa sinuportahan kong mga adik, hindi ko inisip. Okay? Hindi ko inisip noon, ano bang mapapala ako dito? Okay, maa-appoint ba ako which I'm not qualified? Mapapatay ba ako? Well, naisip ko yun. Tumagi sa isip ko na pwede nila akong ipapatay. Hindi naman ako stupid. But I chose the right thing na manindigan para sa katotohanan kahit wala na ako sa Pilipinas. Tangina, no? Ang lupit, ano? Wala ka na sa Pilipinas. Sabi nga ng mga friends ko, ba't ka pa nagkakalam dyan? You're okay here in the States, choo-choo. It's the same fucking story. Ganon din naman. Di ba pare-pareho lang naman magnanakaw yan. So just enjoy your life here in the States. Ganyan. Kung ganon ang attitude ng bawat Pilipino, you brag, you enjoy your life because you are Americanized or British ka na, British or whatever, Spaniards or European choo-choo. Then dead mo muna yung bayan mo. O hindi talaga, aahon ang inang bayan. Right? Kasi tatakas ka lang sa kahirapan, tapos umunlad ka na, kahit nakikita ng dalawang mata mo, dumudugo yung puso mo. Seeing your fellow men na ginugutom, binabaha, nililindol, pero ang bangag sa Malacanang ay nagvendo honor. Okay? Vendo honor. Oh.
Kailangan mabigkas natin yan. Baka mabulaan tayo. Right? Nagpa-party. Then, mga kababayan, lahat-lahat, iba-iba naman tayo. Maybe yung iba, pinili nilang wala silang pakialam sa bansa nila. Kaya nga, di ba, pag pumupunta na ang mga, hindi ko naman nila lahat, dahil ang mga palangga natin sa Europa na nakipaglaban, pag pumunta na sa, lalo na sa Amerika, slang na. Katulad ni Erich Sylvester, nagpaka-slang na hindi naman kayang mag-English ng dire-diretso. Hindi niya kayang panindigan yung slang niya. Kasi unang-una, magnanakaw siya ng identity. Diba? Isa siyang kriminal sa Amerika. Okay? Pa-slang, ginamit ang Amerika, right? Kumuha ng mga benepisyo dahil sa pagnanakaw ng identity. Tapos later on, dahil nakakita ng opportunity sa totoong bayan niya na kung saan siya pinanganak, matapos siyang magpanggap na ipinanganak sa Saway, nakakita, nagkaroon ng koneksyon na lokohin ang Kongreso, lokohin ang konstitusyon, na inappoint ni Bangag kahit Amerikano siya. Dapat nga may pananagutan si Bangag the moment na nag-appoint siya. Pero siguro pag nag-change of leadership in 2028, or before 2028, baka silipin ng mga magagaling na abogado natin yan. The moment na inappoint ni Marcos Jr., si Erich Sylvester ay Amerikano siya. May, nung in-announce ni Bangag, Junior, na in-announce niya na si Erich Sylvester Tulfo na lumalapa ng bilat, at nakatanggap ng maleta, ay Amerikano. Remember? Yung in-expose natin sa inyo? November, finally, that was November of 2022. Tsaka na-finalize na binawian siya ng citizenship. Technically, inappoint siya ni Bangag, Amerikano pa si Erich. And also, yung asawa ni Gonzaga, na si Paul. Diba? Ang dami nilabag na batas ni Bangag Jr. na kulang ang bitay sa kanya. Sabi ko, kahit diktikin mo ng pinong-pino. Yeah? Kahit diktikin mo ng pinong-pino, kulang ang kabarehan ng buhay niya at buhay ng pamilya niya sa pagnanakaw sa kabanbayan, pagbabalahuran ng konstitusyon, lahat yan. Kaya nga sabi ko sa inyo, pag ako ay na-appoint sa Department of Gurgur, tapos lahat yung mga yan. Right? Ano pa, mga kababayan? Wala na pag-asa ang bansa sa kamay ni Bangag, sabi ni Jenny Suwico. Puro na lang problema. Right? Ang pinag-uusapan. Pag-usapan naman yung solusyon. Ayun na nga. Ha? Ang magagawa ng OFW, mga remittance, ang sabi ni Jan, tama ka dyan, Misanes. Ayaw nga nila pag-usapan yung solusyon. May solusyon. Ayaw nilang pag-usapan na solusyonan ang kung sino ang nagnakaw ng flood control, ng budget, ng mali-maleta, dahil ang mastermind ay si Marcos Satanas, si Sandro Marcos, si Tambaluslos, si Bersamin, si Pangandaman, ang mga ulaga, maleta senators and kongresistas. Kapagod, no? What the fuck, Claire? Anong ginagawa natin sa buhay natin? Kaya pa ba? Ang question ko sa inyo, kaya nyo pa ba? Right? When there's no accountability, there's no transformation, sabi ni Celeste. Ayan. Nasilip nga yung citizenship niya, kaya natanggal sa Congress, di ba? Sabi ni Rebel. Na-appoint at senador pa nga. Yun ang sinasabi ko kasi nilabag nila lahat ang batas because you allowed it, mga kababayan. Inalaw ninyo. Kung national problem, si BBM, palitan na ang solusyon ng mga tao. Yes, MJ Park. National problem, si Satanas, si Bangag, lahat sila. Right? So anyway, mga palangga, babalik tayo mamaya, at tayo ay magmumuni-muni muna. Titimpla muna uli ako ng kape. Sa lahat ng gusto pong mag-join sa ating talakayan, sa ating show, Maharlika with palangga, with mga palanggang OFW, nakapag-email na ba kayo? If you want to be part of our show, kayo ay magiging guest. Ikwento nyo ang nararamdaman nyo, yung galit, puot nyo sa buhay, puot nyo sa jowa, puot nyo sa bayan, o
opportunity, experience nyo sa buhay, childhood, sweetheart, lahat na, di ba? Para masaya tayo, let's talk about memories. How about that? Let's talk about high school life, college life, elementary, bukid life, whatever life na gusto natin pag-usapan. Anyway, mga palangga, I'll see you again later. At babasahin muna natin ng buo yung statement Senator Alan Cayetano. So we will talk about that. Pero alam ko na yung laman nun, the same thing na sinabi niya. Panindigan, ipaglaban, ang konstitusyon, ganyan, ganon. So we'll see. I love you. And I hope you love yourself. And you love your country. You love your future. Gusto ko, love ko yung sarili ko, love ko yung future, love ko yung country. Both countries na nagmamahal sa akin.